system, no? Now, wala ka pang pressurization, syempre, kasi wala ka naman sa altitude at saka nakabukas yung mga pinto. So, yun, gumagana yun. Then, of course, para paganahin mo yung, yung engine, of course, you have to start it, no? The, the rotor, the fan, no? Kailangan umikot yun para there will be a compression of air. Okay? Now, what happen kung wala kang GPU? Siyempre, kung wala kang GPU, gagamitin mo yung auxiliary power unit which is at the tail of the aircraft. So, paano yung mapapaandar? Meron yan pneumatic system doon. Okay? May naka-istorya na pressure and this pressure will turn the compressor blade in terms of impeller. So, last time, diniscuss ko yung impeller kung ano yan. So, yung compressor blade kasi diretso yung pasok ng hangin. So, pagka pumasok siya sa unahan, labas siya sa likod. Axial flow siya. Pero yung impeller, centrifugal flow. So, ibig sabihin, pag higop niya rito, labas niya sa gilid. Okay, di sa gilid. And of course, may mga tubo yan, doon papasok, then it will produce pressure. No, it will go to the combustion, then magkakaroon ng fuel and air mixture, then combustion, then pupunta yan sa likuran, which is of course yung turbine. Okay? High pressure turbine and low pressure turbine. Okay? So those are the production of the electricity, no, for the aircraft using pneumatics. Okay? So kung wala kang GPU, wala kang APU, paano mo mapapaandar yung engine? Yung sample ko nga rito sa mga brake, diba? Sa mga brake, nakuha niya yung F40 na sa hangar, wala siyang kuryente, wala siyang GPU. Ginamit niya yung sa compressor, diba? So nakita niya rin may compressor, pinasalpak niya rin sa gilid ng makina. Nagtaka lang ako ron, siyempre pelikula naman. Paano nagkasya yun, di ba? So, kung pangkaraniwang compressor lang yun. Okay? Kasi malaki yun eh. Malaki yung sinasalpak yun sa gilid. No? Then, umandar, di ba? Kasi nagkaroon ng movement yung compressor blade niya. Then, of course, nagkaroon ng action. Then, of course, umandar yung makina. Okay? So, those are the use of bleed air, no? Now, we have the use of bleed air also is as an anti-icing. So, some of the bleed air, no, which is warm, will go inside the leading edge of the wing. So, yung wing yan, leading edge, there is a tendency na magkaroon ng ice formation yun. Okay? During flight. So, pinapadaanan nyo ng hangin na warm so that the surface will maintain its temperature and ice will not form. Okay? So that is what you call anti-icing. So anti-icing is to prevent the formation of ice. Okay? So meron yan sa surface, no, yung lumang aircraft na meron silang rubber sa leading edge ng wing. So alam niyo na yung leading edge, ha? May rubber yan. Then of course, if there are accumulations of ice, pagka may ice build-up yan, nag-expand siya. No? Pag-expand niya, binabasag niya yung ice. No? Then, of course, yung ice, matatamaan ng hangin, then matatanggal. And that is what you call de-icing. So, pagka de-icing, ibig sabihin yan, there is already a formation of ice, then tinanggal mo siya, de-icing. Pagka anti-icing, you will prevent. Okay? So, also, in the propeller, may ganyan rin. Sa propeller, meron ring hangin na papasok o warm air. Kasi mas mabilis siya mahangin maginaw yung atmosphere mo, then umiikot yung propeller. So, nagpo-produce yun ng, of course, lalaglag pa yung temperature nyo. So, what will happen? It will produce formation, no? So, para wala mag-form na ice, meron niyang warm air sa loob. Okay? Then, paano yan kung nasa baba yung aircraft? Let's say, naghihintay ka ng take-off. So, there is possibility kung may yellow dun sa lugar na yon, magkakaroon ng formation sa pakpak. Okay? Yung ibabaw ng wing mo, magkakaroon ng ice, no? At saka sa ibabaw.
So, what they did is to spray may pupunta roon na parang fire truck, then bubombahan nyo yung sa ibabaw. And yung ilalagay nila roon is, of course, spray nila is methanol. Okay, methanol is alcohol yan, di ba? Alcohol. Okay? Then, of course, it will remove the ice formation on the surface. Kasi pagka pinabayaan mo yan na may ice formation, mabigat yung aeroplano during take. Mabigat, no? Baka bumagsak pa yan sa dulo na runway. O kaya, ano yan, yung aerodynamics niya, maapektuhan ng ice formation. So, yun. So, that's what's called also de-icing. Now, siyempre, kung pupunta ka sa o kaya magagaling ka sa bansa na may cold weather, mas mahal yung pamasahe. Kaya mga mag-anak natin, sabihan nyo na, kaya mahal yan kasi may additional fee na binabayaran yung airline, especially pagka pinaspray mo ng methanol, may bayad yan. Hindi libre yan. No? Hindi yan sagot ng airport. No? So, sagot yan ng airline. So, that is additional miscellaneous fee, no, for the operation of aircraft. So doon may dagdag, di ba? Hindi na pwede abunuhan yun, no. So yun, no. So those are the those are the difference between the anti-icing and of course we have the icing. Okay. Then of course we have here also, of course we all know that it is the bleed air, no, or the pneumatics being used to pressurize the cabin. It also provide the air conditioning system for the aircraft, no? So, the excess will be thrown overboard of the aircraft. Kasi continuous yung bleed air. Habang umaandar yung engine, supply ng bleed air sa loob ng aircraft. Pero yung bleed air pa, diretso. Pero may dadaan ng mga component yan bago yan dumiretso kasi warm yan. Okay? So, dire-diretso siya. So, ibig sabihin, continue siya habang umaandar yun at habang lumilipad yung aeroplano. So, there will be, magkakaroon siya ng high pressure. So, what will happen, meron niyang relief valve, no? Na i-maintain niya yung pressure sa loob. So, itatapon niya sa labas. Okay? Then, of course, for the cabin temperature, siyempre, you will make it sure na comfortable yung mga pasahero, ergonomics, no? Then bleed air is also used for a number of auxiliary as a pressurizing reservoir. So yung reservoir last time, I discussed to you yung hydraulics, right? So let's go back with the hydraulics. So ito yung hydraulic system natin, a simple hydraulics, no, for a small airplane. Pero kung malaking aeroplano, masyado siyang complicated, complex yung pag-design niya. Itong reservoir na to, meron na yan hydraulic fluid, pero pressurized yan para itulak niya rito yung fluid. Although, meron niyang pump ito. Engine-driven pump. Yung engine-driven pump, dire-diretso yung bomba niya, na. Kasi nakakabit siya sa makina. So, habang umaandar yung makina, umaandar yan. So, ito ngayon, yung pump na yan, higupin niya yung ipapump niya yung yung fluid, which is pressurized, okay? Sabi natin pressurized. For bigger airplane, pressurized yan. So, punta siya rin ngayon, then of course, diretso doon, diretso rin. Okay, sarado. So, kung sarado yan, yung pressure dito, babalik. Babalik rito yung fluid. Babalik. So, paikot-ikot lang siya, papunta ron, paikot-ikot lang. Kasi hindi mo pwedeng patay yung pump eh. Dire-diretso lang yan. Now, assuming na binuksan mo to, yung gate na to, binuksan mo. Ito yung piston nakita mo na sa baba. Yung fluid, diretso ron papasok rin, itutulak niya yung piston pataas. Now, syempre ito may fluid to sa ibabaw eh. Hindi lang ipinakita kasi hindi natin makikita yung piston. So, yung fluid na natitira rito, tatapon dito, papunta rin, babalik sa reservoir. Pero, since itong system na to is mainit, assuming natin na landing gear to, mainit siya, dadaan muna siya rito sa heat exchange. Okay? Para pagpunta roon, medyo malamig siya. Hindi siya high temperature. Okay? So, naroon na yan. So, kung
nakataas na to, so itong pressure na to, dire-diretso rito, di ba? Dire-diretso. So, sarado siya, what will happen? Babalik na yung relief valve, yung sa relief valve dyan ulidaran. So, mapupuno to, hindi siya makadaan kasi naitulak na sa ibabaw. Okay? Naitulak na sa ibabaw. So, yung fluid, pupunta na rin. Okay? Yung ibang valve, meron dito. Meron itong exit dito, papalabas rin pupunta ron. Pero ito, gawin na lang natin na one way. Okay? So, sarado, ay bukas siya, pero nakataas na itong piston, so wala nang pupuntahan yung fluid. Babalik na siya rito. Okay? Then, ito naman, let's say, dire-diretso pa rin, itinaas mo binuksan mo yung valve na to sa ilalim. Yung valve na to sa ilalim. So, the fluid will go inside here. Then, kung ito nakataas, itutulak niya po yan. Yung fluid na to, babalik yan doon. Babalik yan doon. Okay? Babalik doon. Yan. Okay? So, continuous siya, continuous. So, wala na siyang maitulak kasi nasa baba na. Babalik siya sa relief valve. Now, meron din tayong hydraulic cylinder, meron din actuator, no? Itong actuator na to, ganito itsura niya, okay? Kalahati niya fluid, kalahati niya hangin. So, pneumatic system rin siya ito. Assuming na yung linya na yan is 100 PSI, so ibig sabihin, yung hangin dito is 150, yung hangin dito, yung fluid dito is 150, hangin dito 150. Assuming na yung binomba rito na fluid is kulang sa 150, rin nila rito na rubberized, no? Gaganon siya. So, pagpasok niya ganyan, yung 150 niya, itutulak niya to. Okay? So, this will produce a 150 PSI. Now, pag ito okay na yung 150 niya riyan, papasok siya ulit, gigitna na naman. Kasi pares yan, 150 na hangin at saka 150 na fluid. Okay? So yan, this is just a hydraulic system. So in-apply ko lang yung pneumatic niya. Okay? So that the reservoir will become pressurized. Now, imagine kung malaking aeroplane yan. This is just a picture diagram for you to understand, no? Simplified understanding the system, no? Pero kung malaki yan, ang dami linya yan. Hindi mo makikita to pagka malaki, no? Kasi puro tube lang makikita mo yan. Then we have also sa wind screen, no? Ano niya rin, yung kunyari, may moisture sa windscreen mo, sa windshield, sumisingaw yung hangin pag ano, yung mainit. Okay? So, hindi yan init. Yung sa sasakyan natin, ganyan rin eh. Pagka binuksan mo yung heater, may hangin dito, kapain mo gano'n sa ibabaw, may hangin, mainit na hangin dumadaan sa windshield. Okay? Sa likod naman, meron doon yung kulay orange na linya sa glass. Yun naman, kuryente yung papasok rin, kaya umiinit yung glass, no? Para hindi magkaroon ng moisture. So, inadapt nila yon, galing yan dito sa aircraft. Okay? Then also, we have now the pressurizing the water and waste system. Yung waste system kasi pressurized siya, no? Katulad yung tubig sa sink, no? Nasa ilalim yung tubig eh. So para pag binuksan mo yan, lalabas doon yung tubig, may pressure yan, okay? So maintain yung pressure niya na hindi mataas kasi meron niyang relief valve, no? Pagka medyo tumataas yung pressure niya, tinatapon niya. Kasi hindi mo pwedeng isara. Tapon lang ng tapon yun. Okay? Pagka sobra, tumatapon. Okay, hangin lang naman eh. Okay? So, yung water system, no, narin na yan. Then, of course, we have an air-driven pump. So, ibig sabihin, yung pump na yan, continuous yan kasi, of course, nakakabit siya sa makina. So, dire-diretso lang yan. No? Hindi yan mamamatay. Kapag nag-overpressure siya, itatapon niya lang off-board, no? Yung sobrang pressure. Now, we have here the use of bleed air, no? Sa bleed air natin, ginagamit natin sa ATA chapter, no? ATA is your Air Transport Association. So, meron tayong air conditioning, cargo compartment heating, wing and engine anti-icing yan. Kanina, no? Engine start, okay? Thrust reverser,
hydraulic reservoir pressurization, yung kanina, hydraulic reservoir, rain repellent, okay, water tank, air-driven hydraulic pump. Now ito, makikita nyo, given yung chapter mo at saka may number, actually, sabi ko sa iyo, yung chapter na, yung ATA na to, chapter is 1 to 100. 1 to 100, okay? Sa mekaniko, pinapakabisado yun, pero masyado brutal yun. Mas mahirap nga mag-aral kaysa magtrabaho. Pag nagtrabaho ka kasi, kunyari, nasa-assign ka sa air conditioning system, kabisado mo, chapter 21 yan. Hindi mo makakalimutan, di ba? Pag napunta ka sa hydraulic pressure reservoir, chapter 29. So, alam mo. Pagka sa water tank pressurization, chapter 38. So, ibig sabihin, kung 5 yung nalipatan mo until nag-retire, no? Yun lang kabisado mo chapter, di ba? Hindi mo pwedeng kabisado yung lahat ng chapter na yun, no? Let's say, nasa engine start ka, sa makina ka na-assign, chapter 80 yan. Okay? Thrust reverser, chapter 78. Okay? So, marami yung chapter, ha? Hindi na natin di-discuss rito yan. Okay? So, ito lang ginagamitan ng pneumatic system. Okay? So, imagine 1 to 100. So, kakabisado. So, sa mekaniko, pinapakabisado yung malupit yung teacher. So, sa aviation, sa airline, makita nyo meron silang ID. Sa likod, may mga 88 chapter yan, no? Lilit nga lang. Doon nakalagay. Lahat yan. 88 chapter. Okay. Especially pagka all around ka, sheet metal ka, sasabihin sa'yo, ganito yung sheet metal mo dito sa ano yan. So, bubuksan mo ngayon na chapter, yung chapter na related doon sa tatrabahuhin mo. Okay? All around kasi niyan yung mga sheet metal. Yung sheet metal, kahit saan niya mapunta kasi katulad sa thrust reverser, may i-repair on, kailangan ng sheet metal, naroon ka. Okay, pupunta ka sa control surface. So, another 88 chapter yon. Doon ka nang pupunta. So, ganun. Pero yung iba, talagang specific yung trabaho, let's say air conditioner, chapter 21 ka lang. Okay? Then, of course, we have another picture diagram, no? So, yung hangin, dire-diretso lang yan. And of course, we have the mixing unit. We all know that, of course, pagpasok niya rito, hindi naman mataas yung pressure niyan, di ba? So, bubombahan mo yan. You have the electric pusher here or pump, no? So, itutulak niya yan, then papunta rin sa loob. Now, ito ngayon, hindi yan basta-basta didiretso rin sa loob. Meron niyang environmental control system. Yung environmental control system, pagpasok ng hangin riyan, tinatrap niya yung water. Kailangan hangin lang, no? Kasi kumisan, kasama yung may water, no? So, may water separator siya para hangin lang talaga yung papasok. And this hangin, no, is of course, comfortable sa mga tao. Hindi yung mainit or hindi yung let's say, may amoy or what, no? So, controlled na yan. Then also, dadaan rin niya sa air conditioning para pagbuka rin sa loob, maginaw siya and of course, pressurized. Dito, meron yan sa cockpit, meron yan dito at saka dito sa cabin. Okay, forward cabin, aft cabin, then we have the cockpit. Actually, as I've said, in this structure, tatlo yung hati ng aircraft. Ito at saka yan. So, ito talagang hinatian na tatlong piraso kasi hindi mo pwedeng buuin ng buo yan. And one more, this is also this is also used, no? To, of course, to fail during crash landing. Kailangan mag-fail yan. Kaya that's why we apply a margin of safety lang, yung enough lang, di ba? Para pagbagsak ng aeroplano, putol. Pag putol, makakalabas yung tao. Okay? So usually, makikita niyo yung mga aircraft accident na malalaking aeroplano na puputol, di ba? Yung Jeju naputol sa gitna di ba? Dito, somewhere here, no? Tanggal yung buntot. Yung iba naman sa aircraft accident, makita mo natanggal dito, humiwalay yan. Okay? Humiwalay yung gitna and so on. Kasi hindi natin pwedeng buuin yan ng matibay. Kasi pag bumagsak yan, nasunog, lahat sila nasa loob. Hindi makakalabas. Okay? So, this is also designed to fail.
that is designed to fail. Ito kakaiba sa atin eh. Hindi katulad sa civil engineer, pagka gumawa sila, it should not fail. Okay? Kailangan hindi yan. Ito sa atin kasama ron yung kailangan mag-fail siya for the uh, survival also of the passenger. Kasi as I've said, ulitin ko, kapag yan, solid yan, matibay yan, pagbagsak niyan, bugbog sa loob yung mga pasero, hindi makalabas yan. And one more, mag-shear kasi yung aluminum. Mag-shear. Kunyari, bumangga siya, yung lata na yan, mag-shear yan papunta roon. Yung pinto, may ipit yan. Pag naipit yung pinto, hindi yan makakadabas. Okay? Eh what kung nasunog? O hindi sila makakalabas, naroon lang sila sa loob. Okay? Okay, this is now your typical position, no? So, yan, nakalagay rin yung mga, mga components, no? So, may mga inlet duct, no? So, naka-distribute siya. Then, ito yung hangin. This is the warm air entering the, so that there will be anti-icing rito. Okay? So, this is your wing anti-ice valve. Then also, we have your engine. So, engine na yan, alam niyo itong cowling na to. This is the cowling which is housing the engine. Some bleed air is moving around this, no, inside, no? Paikot-ikot rito. So, para makontrol yung temperature nito na hindi bumaba. Because this is susceptible to ice build-up, no? Pag yan, medyo mataas yung temperature yan, hindi yan mabubuo yung yelo rito. Okay? Now, kapag bubuksan mo to, may actuator ka rito, bubuksan yung itong air brake na to, no? Thrust reverser, tawag. Thrust reverser. Yung hangin dito, tatama rin eh. Okay? Kasi lalapad yan, magkakaroon na rin. Pero, actually, yung hangin na lalabas dito sa likod, dito lalabas sa gilid. Okay? Just sisingaw. So, the problem here is that katulad sa 380, yung 380 scheme, malaki yan. 4 engine siya, yung outermost engine niya, nakapatong na lang sa sa damo. Okay? So, pagka nag-thrust reverser siya, all the debris, no? Dahon siya or what, hinihigop ng makina. Okay? Hinihigop. So, ni-require nila dapat malapad yung runway. Kasi nakalabas sa sobrang laki ng aeroplano, nakalabas doon sa labas ng runway yung makina sa dulo. Okay? So, ginawa roon nung wala pang available na runway kasi Singapore Airlines yung unang na ganyan nag-procure. Deactivate nila yung thrust reverser sa dulo-dulo. Okay? So, matinding decision, So, ibig sabihin, may instruction niya na kailangan mahaba yung runway. Kasi kung maiksi, baka hindi magkasya yung landing ng aeroplano. Siyempre, mahaba yung tatakboy nyo kasi 2 engine lang yung may thrust reverser, yung nasa malapit sa fuselage. Okay? Okay, then we have here your driven pump. So, engine driven pump, kabilaan niya na. So, kung may engine driven pump ka, meron ka rin electric pump, meron kang reservoir. Okay? Then, of course, dito yan sa right at sa left. Kung ano meron sa right, meron rin sa left. Okay? Assuming na umaandar to parehas, itong makina at saka itong makina kabilaan, umaandar, yung nasa kanan, sinusuportahan niya yung sa kanan. Yung sa kaliwa, sinusupply niya yung sa kaliwa. Okay? Pag namatay sa kanan, ito ngayon, susupply niya to sa kabila. Okay? Susupply niya sa kabila. So, yan ang aircraft, no? Magko-cross cross-feed siya ron sa kabila para supply na kuryente, supply niya ng pneumatic, supply niya ng bleed air, and so on and so forth. Okay? Then, this is now your windshield. Okay? So, we have the wiper. Wiper is a piston type. Hindi mo pwedeng kabitan to ng electric motor kasi masisira yan. Hindi kakayanin niya yung relative weight na tumatama rito sa windshield. Okay? So, ito, hydraulic to, no? Heavy yan, no? May may piston. So, tumatakbo yung piston sa loob, umiikot siya. Okay? Habang piston gumaganon,
Mga ganun-ganun siya rin sa ibabaw. Okay? Then this is now your pressure tank, no? So may yung waste tank natin, ito and so forth, no? Simpleng ano lang, may laboratory ka, laboratory, ito ngayon yung, dito yung waste na dumadating, yung wastewater, no? Usually, yung ginagamit dito sa lababo, sa sink. Yun lang kasi may water. Pero yung ano, yung bowl dati, toilet bowl, dati may tubig yun eh. May chemicals nga, kulay blue. Pero ngayon eh, nung minsan sumakay ako, ano, wala eh. Ano siya, pagka plinas mo, hangin. Hinihigop ng hangin. Vacuum type. Vacuum type na siya. Kasi nga naman, marami kang hangin eh, di ba? Vacuum type na siya. Tsaka, kung kakargaan mo ng tubig, mabigat. Di ba? So, yun. That is also a simplified design. Now, ito makikita mo to. Ito. Itong portion na to, ito. This is depicting the overhead compartment on the baggage. Usually, dito dumadaan yung air conditioning system. Yeah, para makita natin. Yan. So, hindi yan from any other point, no? Diyan lang yan para yung ergonomics at saka yung distribution ng lamig, pantay lang siya. This is now the hydraulic system. Okay? Hydraulic control system. Yan. Landing gear, engine. Okay? Okay, ito may oxygen lines and so on. So these are the typical distribution of systems, which is using pneumatics for the aircraft. Pneumatics and hydraulics kasi yung hydraulics kasi kuminsan binobomba rin niya ng hangin para magka-pressure or it is using a fuel pump. Okay? Kasi mas malakas kaya yung pressure ng fluid eh kasi kita mo naman, di ba? Nakakita ka ba ng jack ng sasakyan na pneumatic, di ba? So puro hydraulics yan kasi malakas yung hydraulics. Yung lift sa sa shell, di ba? Tataas sasakyan, hindi naman pneumatic yan. Fluid ang ginagamit yan kasi mas malakas mag-produce ng pressure yung fluid. Okay? Pang heavy duty talaga siya. Pero yung pneumatics, pang sandalian lang. Kaya makita mo, siya, reliable lang siya para lang malagyan ng konti yung reservoir, para malagyan ng konti yung pump, para malagyan ng konti yung Pero dire-diretso yung continuous yung supply niya. Pag sumobra na siya sa required pressure, nagda-dump out na siya. Tinatap, ina-outboard na siya yung pressure. Kasi hindi naman yung paggagamitin mo sa kasya bobomba. No. Dire-diretso yun. Then we have now the environmental control system, So we have kinetic heating, So kinetic heating is the friction, between the aircraft and of course the air molecules, sa aerospace, yung space shuttle pumapasok yan sa at Mach 6. So 6 times the speed of sound. And habang lumalapit ka sa Earth, tumataas yung friction dito kaya nasusunog yan, okay? So umaapoy yan, sa may shockwave yan. So dito ngayon nilalagyan nila dati dito ng asbestos tiles. Yung mga una, asbestos tiles yung ginagamit. But now ginagamit na nila is ceramic tiles, Kasi mas magaan noon sa asbestos tiles eh. So dito ngayon, of course, ginagamit nila ng sa ngayon asbestos tiles. So and of course, composite na ngayon, ito may hindi pare-pareho kasi hindi pare-pareho yung presyo niyan. So pagka mataas yung temperature na kakayanin niya, mahal yan. So usually, ito ngayon yung ilalagay mo sa harapan, yung mahal. Yung dito sa likod, yan tinatawag natin na recovery temperature. Mas bababa yan kaysa rito. So, gagamitin mo rito, siyempre, yung mas mura lang. Mas mura rito kasi mas mababa yung temperature. Okay? So, economy yan. Yan tinatawag na economics. Okay? So, in some flight cases, the subsonic cruise at altitude on a cold day, kinetic heat loads can actually be negative. So, ito. So, magne-negative siya. Why? Because of the atmosphere, outside atmosphere,
So pag nag-negative siya, what will happen? There will now be a possible ice formation. Okay? Then of course, yung harap mo, that is the temperature, and of course, we have the recovery temperature at the back. Then we have here a simple formula, no? The recovery temperature at the back, no, is 1 plus 0.18 m squared. Yung m na to is Mach number, no? So that is velocity over speed of sound. Tapos yung RAM, temperature, yung tumatama rito yung temperature na yan, yung nasa unahan na yan, is equivalent to ambient temperature, yung temperature sa labas, times those inside the parentheses. Okay? Then yung recovery, ambient temperature pa rin, 1 plus 0.18 Mach number squared. So, yun. So, you have here your temperature RAM. Iniram mo, di ba? And of course, we have the ambient outside. So, dito yung RAM mo, pagpunta niya rin sa likuran, lalamig na siya, and that is what you call recovery temperature. So, that is why, if you will put here, if you will design, no, space vehicle, siyempre, iba-ibang presyo niyan. And of course, yung ilalagay mo sa likod, hindi mo dapat ilagay sa harap. Okay? Kasi, it depends, no? It depends on the temperature na available sa kanya. At kaya niyang temperature. Okay? So, we have controlled environment. So, kinetic, solar, avionics, airframe system, cabin conditioning, and avionics system. Air conditioning. Yung avionics kasi natin ngayon, dati ginagamit na instrument are analog. Yung para mga orasan. Ganon. Ngayon, ginagamit kasi ngayon, glass cockpit. So, parang ganito yan. Pag binuksan ko, pagka switch on ko yung aircraft, para siyang computer, nakaganon. Nakalabas lang kung puro computer. And that is what you call glass cockpit. Kaya it needs a lot of cooling system. So, kaya may air conditioning sa likod yan. Okay? Kasi marami siyang circuits, no, na umiinit. Okay? May mga electronics doon. Kaya umiinit siya. Hindi katulad noon, dial lang, no? Ganun lang mga instrument. Bilog-bilog lang. Okay? Ngayon, puro electronics. Electronics siya. So, this is your ISA, no? So, we have air pressure, atmospheric. So, 101.3 kilopascal, or this is 2116.8 pounds per square foot, or 14.7 PSI. Okay? Then, temperature natin, 15 degrees centigrade, or 58 degrees Fahrenheit, or 288 degrees Kelvin, or 519 degrees Fahrenheit. Dapat kabisado niyan. Air density natin at sea level yan 1.225 kg per cubic meter or 0.002378 slug per cubic feet. Okay? So, ginawa to noon, itong standard na to is during, I think, 1940s, no? And this was extracted at 40 degrees latitude of the globe. Okay, doon niya kinuha. Pero sabi ko nga ngayon, dapat inaalam nila kung ano talaga to kasi meron ng global warming, di ba? Ito ba parehas pa rin hanggang ngayon? Okay? So, ito dapat ginagawa ng Space Agency at saka itong DOST. Inaalam nila kung ano yung ginagamit pa natin sa Philippines. But of course, if you will travel from continent to continent, daraan ka sa Pacific Ocean or big body of water, no? It changes weather, siyempre. It changes the references, change, no? And it will be computed by the aircraft. Aircraft na yung nag-a-adjust niya. Kasi hindi naman lilipad yung maliliit dito. Malalaki talaga yan, no? High level na yan, no? Na aircraft yung lilipad yan. So, they adjust, no? Kung yan, may snow na riyan or what, no? Nag-a-adjust yung, yung calibration niya at calculation niya ng mga requirements. So, yun. Yes, nung December, di ba, nagtoka ko riyan. May nagtanong nga eh. Ewan ko lang kung naintindihan nila ako. So, pinagsasabi ko. So, may nagtanong kung kung ginagamit sa aviation yung artificial intelligence. Actually, noon pa yan, di ba?
Noon pa yung ginagamit niya, kaya nga may mga guided missile tayo eh. Kasi siya mismo yung nag-iisip para sa kanya. Okay? Then, of course, yung AI kasi ngayon nag-concentrate sa ano eh, social science, di ba? Yung mga chat GPT, yung conversion ng ano, mga wordings, di ba? Correction ng grammar, yun. Pero noon, ano na yan, matagal na tayo niya, no? Just happen na ano yan, mechanical typing sa atin, at saka, siyempre technology, no? Technology yung nagano. Yun yung explain ko ron. Kasi pangit naman sabihin na wala, di ba? Dati na nga eh. Okay, this is the structure of the altitude. So this is up to 100 kilometers. And of course, the border, no, is what you call Kármán line. Okay? Imaginary between the atmosphere and the outer space. Okay? So 100 kilometer lang. But of course, makikita mo, per kilometer, ang daming changes. Change of temperature, density, pressure, and so on and so forth. Okay? So, sabi nga sa inyo, magmula rito hanggang Clark, 100 kilometers to it. Nakaiga. Okay? Pero hindi nagbabago, di ba? Ito nakatindig eh. So, ibig sabihin, bakit? Kasi siyempre, affected ng ano yan, ng gravitational. Isa rin yung factor, kaya nagbabago lahat yan. Di ba? So, another ano yan. Kasi kung dito, tatakbo ka rito, posibleng yung weather dito, pagdating mo roon, ganun pa rin, mainit. Okay? Yan. Pero ito, pagka umakyat ka pataas, iba-iba, no? After 10 kilometers, 20 kilometers, iba-iba na yung requirements. Okay? So, we have environmental control system. We have RAM air cooling, fuel cooling, engine bleed, okay? Bleed flow and temperature control, okay? So, these are the environmental control system, okay? So, fuel cooling, palalamigin mo rin yung fuel mo. RAM air cooling because of the impact of the air on the surface. Siyempre, cooling system rin yun. Siyempre, meron tayong engine bleed, okay? So, yung engine bleed natin, we have to, siyempre, lumalabas yung ano, kanina. Yan. Ay, di. Kasi isa. So, meron tayo ka ng engine bleed. Sa engine bleed na. Ito ba yun? So, yung engine bleed natin, yung engine bleed natin, yung daraan siya sa ano, ito. Yan. Di ba? So, para niya i-cooling system, no? Then, of course, we have this. Maganda rito ng drawing. Wala. Baka mamaya pa. Okay, so we have the okay. So, yan, no? So, dito tayo. Ito pala. So, air conditioning system. So, meron tayo ritong bleed air, papasok yan doon, and RAM air. Okay, RAM air, papasok yan. Okay. So, we have now APU, may bleed air rin yan. And of course, it will produce a pneumatic system also. Then, we have the distribution. Okay, so, i-distribute niya. So, hindi yan pagbuga rito, labas yan sa isang area lang, no? I-distribute niya bago, yung i-distribute niya para hindi masyado, ano, baka kasi sa upo mo, doon lumalabas lahat, no? So, it is well distributed, no? Naka-design talaga yan. Then, of course, we have here your engine. Balik tayo. Pag itong fan umikot, air will be moving outside and air will be moving inside, no? Ito, axle to. Compressor ka, tapos low pressure, high pressure compressor, then combustion, then low pressure, high pressure turbine, low pressure turbine, high velocity to. Lalabas siya high velocity, okay? Kaya lang, issue na ito, pagka lumabas siya rito sa nozzle na to, mag-expand yan. Mag-expand yung gas. So, balik tayo rito. Ito ngayon, dumadaan dito, nagsusupply siya roon. Then, of course, there will be heat exchange. Heat exchange, so, or heat transfer. So, ibig sabihin, itong engine na ito mainit, pupunta sa malamig, di ba? So, yung transfer natin is heat transfer, hindi cold transfer. No? So, mainit, papunta sa malamig.
So, pagka pumunta siya roon, iinit yan. Medyo. Warm lang. Okay? Then, of course, ito ngayon, mag-expand to. Yung exciting gas na to mag-expand. Pero, hindi siya basta-basta mag-expand kasi may hangin na dumadaan sa sa paligid niya. Okay? So, ito, hahaba pa to. Kaysa mag-expand siya rito, hahaba pa yung thrust niya. Okay? So, that is also the purpose. Economical yan. They just found out that economical kapag fan yung ginagamit. Okay? So sabi ko nga, ano yan, tatawag heat transfer yan. Kaya yung baso may yelo, natunaw kasi nawakan mo, mainit yung kamay. Sabi nga, sabi nga lang, pag hindi na pag matutunaw rin eh. Oo, pero matagal. Oh. So ito nga pala. So ito, we have here your bleed air. Okay, papasok yan rin. Ito yung compressor, ibabato niya roon. Then we have ram air. Yan o, papasok roon. So magmi-mix yan. Okay? Then bubumbahin niya ulit ito. Ito lulusot lang eh. Bubumbahin niya, but of course, di hangin no, na dumaan dito will be cooled down. Okay, kasi mainit. Magko-cool down niya kasi meron ka rito ng ram air. Then kukunin niyan dito, but of course, you have to remove the water. Okay, para paglabas rito, hangin lang siya. Okay? Kasi baka wisik-wisik ka ng tubig yung mga pasero, di ba? Then we have emergency system, no? So emergency system, hindi yan ino-operate. Once lang yan ino-operate. And the emergency system is dormant, no? Ginagamit lang emergency system kapag emergency. Kaya nga emergency, di ba? So, yun lang ginagamit. Parang yung mga airbag natin sa sasakyan, di ba? Ginagamit na yan sa emergency. Hindi yan araw-araw pinapa-expose mo yung airbag, no? Ino-operate mo yung airbag. Hindi yan tinetesting. Pero, may mga nakakabit riyan na nag-expired. So, yun yung binabago. Okay? Yun ang pinapalitan, I mean. So, what are those? Oxygen, fire extinguisher, crew member life vest, passenger floating seat operation, automatic external defibrillation. Ito pag na-heart attack, di ba? AED ginagamit. Meron na yan, aeroplano, meron pambomba ganun, no? ELT, flight data recorder, lighting. Yung lighting, yung pagka nawala na ng ilaw sa loob, makikita mo yung mga ilaw papunta sa exit. Okay? And of course, yung flashlight nakaipit ganun eh. Pag yung binunot mo ganun, may ilaw na agad. Okay? Hindi yan pagka binunot mo, gahanap ka pa ng switch. Okay? Emergency evacuation, least risk location. Okay, this is the engine which is under fire. Okay? So, meron yan ditong pylon and of course, we have a fire extinguisher. Okay, we have loop A and loop B. And this is the sensor to para makuha niya kung may fire. So tanong, sir, di ba umaapoy naman talaga yung engine? O nga, iba to. That is an extraordinary fire. So malalaman niya naman kung ordinary fire of the engine, but of course, kung sobra-sobra yan, i-identify yan ng sensor na may sunog. Okay? Siyempre, may nakakabit ritong fire extinguisher para bombahin yan. Okay, so ito yan. So ito yung fire extinguisher natin. Yan. Siyempre, yung fire extinguisher na yan, may expiration yan. Kahit yung fire extinguisher natin sa bahay, di ba? Sa hallway, dito sa hallway, mayroong fire extinguisher doon sa dulo. May mga expiration yan, pinapalitan. Pero sabi ko, dormant yan. Papalitan mo lang yung mga bala nila para sigurado. At saka ito, hindi naman ito lagi binubuksan, no? Kasi binubuksan lang yan kapag may sunog yung, Then, of course, you have your engine and auxiliary power unit fire panel, no? Kasama yung APU, baka nasunog yung APU mo, so engine yan, at saka APU. Yung APU nasa buntok, no? Sa buntot, no? Then, of course, meron niyang audio warning, no? So, sabihin sa'yo, left engine fire. Okay, right engine fire. So, sasabihin. And of course, may indicator light yan para makita na may sunog yung makina. Okay? So, ginagamit dito is halon, no? Ito yan. Ito yung nasa engine kanina. Yan nakakabit. Then, meron tayong halon. Itong halon na ito noon, ano yan? Binan yan. Binan ng Federal Aviation Authority.
binan. Pero yung European Aviation Safety Agency, niregulate. Bakit? Kasi ito malupit to, yung halon. Yung halon kasi pagka binuksan mo to, sabi nila, maamoy lang ng apoy yung halon, namamatay na. Kasi yung karakter nito, hinihigop niya yung oxygen. Pag bumuka siya, yung oxygen kinukuha niya. Yan yung karakter niya. Sa isang part, ilang part ba yung oxygen, di ba? 21% lang sa hangin. Sa isang part na hangin, 21% lang yung oxygen. At yung 25% na yun ang puproduce ng apoy. Okay? Di ba, dalawa lang yan. Kaya may oxygen ka, saka may ignition para umapoy. Okay? Sabi nga nila, air at saka ignition. Air at saka spark pala magkaroon ng fire. Actually, yung air, yung 21% lang yun ang gamit yung oxygen. Hindi buong air. Kasi yung buong air, buong part ng air na yan, 78% something is other gases. No? 21 lang yung sa oxygen. So, kunyari, dito tayo, biglang may nagbuga roon, kakapusin na tayo kasi yung oxygen, kukunin, ihigupin niya lahat. Okay? So, dito sa halon, dito sa yung halon na yan, masyado yan okay dito sa engine. No? Pero di sa atin, niregulate. Ito katulad to, halon alternative fire extinguisher. So, ibig sabihin, pinalabdaw na to. Dito yung malupit na halon na nakakabit sa makina. Okay? Then we have here your exit door. Exit door na to, pag binuksan mo to, magde-deploy to sa ilalim. Ito yung slide. Okay? Ito, hindi yan pinubuksan palagi. Binubuksan lang yan kapag may emergency. Kaya pag ikaw umupo rito, tatanong ka kung kaya mo buksan yan. Siyempre, kung PWD ka, hindi ka pwede po puwendahan. Okay, senior citizen ka. Okay? So, hindi ka pwede. Kailangan yung medyo malaking katawan. Okay? Saka yung malaking katawan na lalaki. Kasi yung iba ngayon, malalaking katawan. Pero, ewan. Di ba? Then, pag binuksan mo yan, magdi-deploy yung ito, sa baba. Bubukas yan. Magdi-deploy yan. Yan. So, dito ka ngayon. Now, dito, 90 seconds lang to totally evacuate the airplane. Yan yung requirements. No? Kunyari, makalabas ka ng 10 seconds. Huwag mo na yung 90. Huwag na. Tumalong ka na agad. But of course, this is a slide. No? In-inflate lang yan. Pero tinanong ko nga yung review ko. Sabi ko, ilang PSA ba yan? Iba, 150, 300. Hindi Hindi naman sinabing patigasin yan eh. Sabi, inflate lang, di ba? So pagka tumalong ka riyan, nagpa-slide ka, i-absorb niya yung bigat mo hanggang makababa ka. Kasi kung matigas siya, pag talong mo rito, talbog ka, di ba? Talbog ka doon sa labas. Kasi matigas di ba? So yan, so 90 seconds, no? Ito ngayon yung life vest natin. Life vest natin, meron niyang cartridge, so para ma-inflate niyan. Okay? Yan. So, social yan, life vest. No? Hindi katulad ng life jacket. Life jacket kasi, sa lang yan, pambangka. Okay? Life jacket yung styro. Pero, siyempre, pagka aviation, life vest, tawag rin. So, malit lang yan. Isang ganun lang yan. No? Pero, pag isinot mo yan, pag isinot mo yan, huwag mong i-inflate sa loob ng aeroplano kasi hindi kayo makakalabas sa aircraft. Okay? Pagka nasa tubig ka na, saka mo i-inflate. May ilaw yan, dito. Pag nabasa yun, automatic umiilaw yun. Okay. Then ito, sabi nila oxygen raw yan. Hindi. Yung oxygen, doon lang yan sa airsoft natin. No? Hindi nga rin eh. So, ito laman ito, pangkaraniwang hangin lang. Kasi kung yan oxygen, mainitin yan, sumabog yan. Okay. Then we have here your oxygen, no? So, yung oxygen na to, pagka nag-depressurize yung aircraft, so ibig sabihin, lumaglag yung pressure niya, dalaglag to. Pag laglag nito, wala pang oxygen na lalabas yan. All you have to do is to pull. Pag pinul mo yan, papasok na yung hangin. Papasok na yung oxygen. Saka mo ilagay sa mukha mo. Okay? Now, hindi yan automatic. Yung iba kasi automatic, alam nila, pagka bumagsak raw lahat yun, meron ng oxygen. Hindi Kasi meron yan tinatawag na oxygen bottle doon sa ilalim. Yun mauubos rin yun. Okay?
Hindi bleed area, no? So, maubos yun. So, kailangan matipid. Kunyari, 100 yung pasero. Yung seat, 100 seat. 330 lang kayo. Biglang nag-depressurize. Hindi ang pagbabaro ganun. 100 naka-open. Hindi. Yung 30 lang nagagamit. Yun lang. So, matipid sa oxygen. Hindi siya basta-basta mauubos. Kasi sa 100, 30 lang yung gumamit. Di ba? So, yun. Kasama sa design yun, siyempre. Then this is now all the system of the aircraft. No? We have very high frequency, automatic direction finder, global positioning, satellite communication, localizer. Ito sa landing at saka yung glide slope indicator. Ito meron tayong tinatawag na ELT. Pag bumagsak yung aeroplano, bumabato to na signal, distress signal. Bumabato. So may kita yan. Even the barko, yung mga barko, mapipick up ng barko yan. May re-report nila na may distress signal din. Sabi rin, hinihito yan, di ba? So, sasabihin lang ito, ipipinpoint lang kung nasaan. Okay? So, yung chopper nakaline, bumagsak sa Nueva Ecija, bumato ng signal, di ba? Kaya nalaman nila na may bumagsak na aircraft. Aircraft, hindi pa sinabi helicopter o ano. Basta aircraft siya. Okay, so may bumagsak kasi may bumabatong ELT. Now, itong ELT na to, di baterya yan, okay? Pag ikaw, sakay-sakay ng aeroplano, biglang bumagsak, automatic yan, bumabato yan. Kunyari, bad weather. Kung kaya mong gumapang, gapangin mo siya, then i-off mo. Kasi sayang. Hindi ka mahanap nyo kasi bad weather nga, bumabagyo di ba? I-off mo muna. Sayang kasi 24 hours yan. Then kinabukasan, pag okay na yung panahon, i-on mo ulit. Kung boy ka pa, i-on mo. I-on mo para bumato na naman siya. Continuation. Common sense, di ba? Kung kaya mong gapangin. Okay? Okay, this is now your flight data recorder at saka yung flight data recorder. No? Flight data recorder, kinukuha niya lahat yung katito, engine performance, lahat yan. Yung mga control surface, yung mga positioning, lahat. Kinukuha niya lahat. We have here the cockpit voice recorder. Ito naman yung usapan dito sa cockpit, pati yung conversation sa air traffic controller. Pag yan bumagsak yung aeroplano, nasa buntot yan. So usually kasi natitira buntot, di ba? Diyan ngayon kung bubuksan yan, okay, bubuksan yan, then i-interpret yan. Kasi coded lang yan, code, no? May code yan, then ma-interpret yan kung ano yung nangyari talaga sa aeroplano. If in case na lumubog sa tubig to, lumubog sa dagat, then of course nakababad to for how many weeks, then na-retrieve, siyempre buo pa rin yan. Hindi yan, impact-proof yan . At saka hindi basta-basta nasusunog to. Hindi nasusunog yan. So, pagkagaling sa tubig, nakuha, siyempre, nag-aaral naman tayo ng aircraft accident investigation. Huwag mo ilabas. Okay? Kailangan pag inilabas mo yan, nasa box na may tubig rin ng pinanggalingan niya. Kasi kung ilalabas mo yan, automatic magkakaroon niya ng reaction kagad. Kakalawangin yan. Okay? There might be a formation of corrosion. So, nasa loob yan, nasa loob yung black box. Okay? Bubuksan lang yan kapag bubuksan na yung Then we have what you call URL, no? Ito. Kunyari, nakakuha ka ng bomba rin sa loob. Yung bomba namin yan is yung improvised explosive device o kaya yung hand grenade, nakuha ka rito. Ito, ilalagay mo siya kagad sa fly bag, no? Yung fly bag na yan, that is least risk bomb location. Ito, kaya niyang saluhin yung i-absorb yung explosion ng bomb, no? Now, tanong, sir, pwede ba missile sa rocket? Huwag na kayo magtanong kasi hindi naman siya kayang ipasok sa aircraft. One more, doon pala sa check-in, huli na yun. At saka pagbaba mo ng grab, huli na yun, di ba? Kasi ang laki yun, di ba? Kahit mortal shell, hindi papasok kaya. Kasi mabigat, di ba? Yung pwede may pasok lang rito, yung mga hand grenade, kasi maliit lang yan. At saka yung improvised explosive device na inassemble mo doon sa laboratory, di ba?
Pag nahuli mo 'yon, nakuha mo sa kanya, sa kung ano man yung tao na 'yon, idiretso mo na rito, ipasok mo ka sa fly bag, okey? Para in case na sumabog siya, walang mada-damage kasi kaya niyang i-absorb, eh. Yan yung nilalagay. Meron pa siya rito sa cargo sa ilalim. So, 'wag na 'wag gagawin ng flight crew na 'pag nakuha niya, ipasok pa niya sa cockpit at ibida niya sa piloto. Baka dun pa sumabog. So, kaloko-loko na, di ba? So, automatic na yan. Pagka nakuha, lagay kaagad. Kasi pagka yan, inano mo pa rito, baka magkagulo pa. Yung dito sa business class, magkagulo. Nakuha mo kasi sa economy. No? Hindi ko naman sinasabing terrorista yung nasa economy. Baka nasa business class, economy mapping. Diba? So, ito yan, no? Okay? So, yan. So, advisory circular describe an acceptable means for showing compliance with the requirements of Title 14 Code of Federal Regulation, least risk-bound location. This section requires that a location on the airplane be designed where an explosive or incendiary device may be placed to protect flight critical structures and systems from damage in case of detonation. The means of compliance described in this document provide guidance to supplement the engineering and operational judgment that must form the basis of any compliance findings relative to the design of a least risk-bound location on an airplane. Okay? So, akala nila ganun lang aeroplano. Meron yan. Dumilalagay. So, kaya maliliit na bomba lang yan. Malulot na. Hindi bomba. Kasi pag bomba, maliliit na explosive. Okay? So, sa aircraft, we have dagdag. So, helicopter, so magbabibrate yan because of the rotation. Susunod yung katawan nito, so meron kang tail rotor. Okay? Ito, magaling sa vibration tong chopper, no? Dati nga sinakita namin yung military, yung UOV, parang gusto mo ng boba eh. Noong banda rin, nagtutulungan eh. So, ngayon wala na yun. Pinace out na. No? Black Hawk na ngayon, Black Hawk. Okay, so ito na siya. Then, of course, siyempre, may counter blade siya rito, anti-torque. Pero tinanggal yan. Ito ngayon yung notar. At turboprop to turbine. So, yung turbine, meron siyang exhaust. Papunta ron. Ginagamit niya yan, movement left and right. Okay? So, ito yung drum. Drum yan eh. So, umiikot yan. Papunta ron, okay, papunta ron. Okay? And this is what you call Coanda effect. No? Actually, itong tube na to is not circular in cross-section. No? Medyo, medyo naka-ellipse to produce the Coanda effect. The Coanda effect is to, parang papatay mo yung circulation niya para hindi masyadong circulation. No? Medyo streamline para ma-streamline mo yung flow. Kasi because of the exciting gas dito, magro-rotate yan. Okay? Then we have the tandem. Yan. So para hindi siya mag-vibrate, opposite direction yung blade. And ito opposite direction blade. Pero dalawang makina yan. Tag-isa yan. No? Kaya magastos sa fuel yan. Then ito ngayon yung ginamit na coaxial. Yan. At saka mabilis to. May pusher eh. So ito ang ginamit sa Ukraine. Ginamit ng Russia. Ito Russian to eh. Design lang po Russian. So, ang tindi ng technology niya, no? Ito, bilib ka pa nga rito, pero mas bilib ka rito. O axial, magkapatong na blade. Then, meron siyang pusher. Kaya ang bilis nito. Ang bilis ng chopper. Kaya lang, dinali lang sila ng drone yata sa Ukraine. No? Drone ang ginamit. Yung drone, binabangga sila ng drone, di ba? Binabangga ng drone. Then, of course, we have the Osprey. So, vertical yan. Kapag take off and landing vertical, kasi hindi pwede to make off yan ng horizontal kasi tatama yung blade. Okay? So, yan. So, this is a very, ito yung medyo naging controversial, no? Because of the performance. Sabi, ni-rig ang performance yan. Pero, hindi naman siguro. Kasi sa Japan, pinoprotesta na to. Maraming bumabagsak dito lalo sa, airbase nila roon. Marami bumabagsak na ganyan. Then of course, ito yung niya. Okay? Meron siyang nuclear, biological, chemical protection, composite, okay? Aluminum airframe. Meron siya ritong trustworthy troop
pilot night vision system. Matindi, di ba? Antindi niya. No? Kaya hindi binabitawan to, naka-assign lang to sa US Marines. Okay? Ito ang ginamit ni Obama nung pumunta siya rito. Dito yan, naka-parking room sa dalawa. Pero hindi ko makalat yung tao kasi siyempre, magagawa ng issue yun. Mga US Marines yung nakakarga. So, doon sa hotel, mga security na roon. Hindi sila pumasok. Sa labas lang sila. Back up lang sila. Okay? So, that's it for today. Okay? Ang bilis ng time.